be studying or discussing about buoyancy. Okay, so to give us a short information about buoyancy. Itong buoyancy, ito yung concept, ito yung bagay that explains kung bakit may mga yung ships natin is lumulutang or any object when we submerge or inilagay natin sa isang fluid. Let's say water is lumulubog or lumulutang. Okay? Si buoyancy yun. Siya yung may gawa nun. Itong buoyancy is ang concept nito ay unang na-discover or in-introduced ni Archimedes. Okay, we also call that, since siya nga naka-discover noon, the Archimedes principle. Sabi niya, ni Archimedes, Archimedes principle. And any body immersed in a fluid, any fluid is acted upon by an upward force when upward force, we also call that any body immersed in a fluid is acted upon by an upward force, or we call that as your buoyant force, equal to the weight of the displaced fluid. Yeah. So Archimedes' principle states that any body immersed in a fluid is acted upon by an upward force equal to the weight of the displaced fluid. Okay, ito na yun. Ito yung bagay na dapat alam natin or matandaan natin dito sa buoyancy. Paano ba ito nag-work? Ganito. Let's say you have a fluid. Common dyan, syempre, water. Okay, a fluid. And meron kang nilagay dyan na isang object. Okay, nilagay mo. Okay. Ngayon, always, lagi. Okay. Always, once nilagay mo yan, sinubmerge mo, nilubog mo sa fluid, automatic, yung water natin, magre-resist yan. Okay? Paano ang direksyon? Upwards. It should be upwards kasi nasa ilalim. This concept is, yes, the same lang dun sa hydrostatic force natin sa curved surfaces. Diba? Pag nasa ilalim, itutulak niya pataas. That is also in with or connected siya doon sa law ni Pascal. That for a fluid, yung direction niya, regardless, the same yung pressure na in-exert niya downward, leftward, rightward, and upwards. So na-discover siya ni Archimedes, pero in a sense, same lang din naman siya sa mga alam na natin beforehand. Since nakapatong yung ating object sa fluid, gets na natin na yung fluid na yon sa ilalim niya, yes, i-resist niya upwards yun. Diba? Kaya kapag naglalagay ka ng batya, tubig, o yung mga ships natin, hindi sila lulubog agad. Kasi kung wala nagre-resist dyan, diretso sa ilalim ng tubig yan. And since lumulutong sila, there must be something na pumipigil nun ng paglubog nila. And that force, we call that buoyant force. Okay? So, let's say meron tayong object na nakalubog.
Ito na yun. Meron ngayong force na mag-resist upward. Let's call that your buoyant force. Buoyant force. Buoyant force or BF. And sabi ni Archimedes, this buoyant force is equal to the weight of the displaced fluid. Let's call that WDAS, or the weight of the displaced fluid. Yung term na weight, for sure, alam mo na yan. Ay, weight, timbang, bigat. Ngayon, ano po ang meaning ng displaced? When we say displaced, napaltan, pinaltan. Yung fluid na pinaltan. For example, ganito yan. Kung gusto mo siyang i-measure, it should look like this. Let's say meron kang container. Yan. And that container, puno po siya ng liquid. Punuin natin hanggang dito may liquid. And sa ilalim na container na yan, or itong container na to, nakalagay din siya sa isa pang container. Ano ang purpose? Ganito. Kapag nilagyan mo to, let's say, ng isang object, lumubog. Ano po ang tendency? Puno po ito di ba? Puno yung tank natin. Nilagyan mo siya ng object, ang tendency, yung tubig na excess. Yes, kasi napaltan yung iba doon sa fluid. Pinaltan noong object na nilagay natin. So, aawas na yun. Okay? Yung amount na yon na umawas dito, sumobra na yon, yung weight noon, yun na yung equal sa buoyant force na nag-act sa object nito. Okay? So, necessary yan na alam natin. Ang buoyant force is equal to the weight of your displaced fluid. Ano pang napapansin nyo dito? Para pasimplihin natin, baka mahirapan kang isipin, ano yung weight ng displaced fluid na yun? Nakita mo, may nakalubog. Ano po ang na-display sa part na to? Ano po yung fluid na napaltan? Yes, yung mga nakalubog dyan. Di ba itong nakalubog na to? Ito yung fluid na na-displace niya. Kasi yung sa taas, hindi naman siya nag-touch ng water. Itong nasa ilalim lang. Kasi kanina, kung meron kang batya, may puno ng tubig, tapos nilagyan mo ng object, ano yung matatapon? Yung matatapon lang na fluid, yung amount nun, yung volume nun, ito lang din, equal lang din sa volume na to. Okay? For sure, nai-imagine nyo na yan. Kung ano yung nakalubog sa tubig, yun lang din yung matatapon. So, simply put, okay? Yung weight ng displace natin, siya na din yung weight ng submerged fluid. Okay? Submerged. So kung gusto mong kunin yung buoyant force na nag-act sa isang object, siya ay equal sa weight ng displaced liquid or displaced volume ng liquid or weight noong submerged. Okay? Hindi weight ng submerged na object ha. Yung weight ng fluid equal to the submerged volume ng object. Okay? Pasimplihin natin. Ano po si weight? Ang formula, gamma times volume. Diba? Your weight is your gamma times volume. Paano ngayon natin kukunin yung weight ng displaced fluid? Okay? Tandaan, ang weight sa buoyant force, yung weight dyan is weight noong displaced fluid ha. Yung fluid na natapon. Itong natapon. Pag tinimbang mo yan, yung natapon, yun ang ating kailangan sa buoyant force. Yun yung equivalent force upward. And paano yan? Siyempre, kung gamma times volume ang formula for the weight, yung unit weight na gagamitin mo ay unit weight ng
fluid. Diba? Kung ito ay tubig, unit weight ni water. Kung ano mang fluid ang nilagay dyan. How about the volume? Yes, your volume submerged. Yung volume na nakalubog sa ilalim ng tubig, yun ang volume ng displaced water. Okay? And sa buoyant force, itong formula na to, ito ang kailangan nyo lang matandaan. Your buoyant force is equal to the weight of your displaced fluid, which is equal to the unit weight of the fluid times the volume submerged. Yung nakalubog. Okay? So, sa problem revolving sa buoyancy or sa buoyant force, kailangan nyo kunin or yung primary task ninyo is to determine this submerged volume. Yun ang kailangan nyo gawin. Ngayon, magtataka ka or iisipin mo, sir, di ba lumulubog, minsan lumulutang? Okay? Bakit lumulubog? Kasi nga, meron kang weight. Weight nung ating mismong object. Diba? Siyempre, object yan, may weight yan. Weight. And, nangyayari lang na lulubog to if your weight is greater than your buoyant force. Diba? Kung mas mabigat yung weight mo kumpara sa buoyant force, lulubog siyempre. Kapag si buoyant force mo equal lang kay weight, yes, lulutang. Ngayon, magtatanong ka, sir, meron bang chance na mas mataas si buoyant force kaysa kay weight? Hindi. Okay? Bakit? Kasi itong buoyant force, para lang siyang reaction ng weight natin. Imagine mo, di ba? Kapag mas mabigat yung weight, ano ang tendency ng object? Mas lulubog ng lulubog. Kapag mas magaan siya, tulad sa barko, ano napansin niyo sa barko? Since mas or less dense yung barko natin, bakit po? Kasi ngayon loob ng barko, air naman yung laman nun. So magaan yun sa loob. Hanggang saan lang yung nakalubog? Hanggang dito lang. Ibig sabihin, yung volume na kailangan ni buoyant force para palutangin ang barkong yun, hanggang dito lang yung need niyang volume. So, hindi siya lalampas sa necessary. Kung ilan lang yung kailangan niya para palutangin yung isang object, yun lang yung buoyant force natin. Kasi tandaan, anong formula? Unit weight ng fluid times your submerged volume. So, kung ilan lang yung nakalubog, yun lang ang value ni buoyant force. Okay? Okay. Ito ang tandaan mo. Formula ng buoyant force, unit weight ng fluid times yung nakalubog. How about the weight of our actual object? Yung object natin mismo. Okay. Unit weight ng object times your total volume. Total. Itong mismong object natin, yung total volume yan. Diba? Hindi naman pwedeng yung nakalubog lang din yung sukatin mo dyan. Okay? Kasi yung weight niya nakadepende sa buong object natin. So one thing na dapat mong tandaan, huwag kang malilito, yung weight mo, total volume. Diba? Pag nagsusukat ka ng weight, weight is your unit weight times volume, total yun. Ito yung alam na natin kung paano kunin yung weight. Itong si buoyant force, ito yung inintroduce natin nga ngayon lang. Ang formula, unit weight ng fluid times your volume submerged. Okay? This is based on your Archimedes principle. Ito lang kailangan nyo tandaan. Yung weight, formula ni weight, and yung formula ni buoyant force. Okay ka na dyan. Okay ka na. Ito na. Ito na yung isang formula lang sa sauluhin nyo sa buoyancy. Kung may makita kayong formula sa book, nasa sa inyo na kung gusto nyo pang sauluhin. Pero ako na nagsasabi, kung ayaw nyo nang marami sinasaulo, okay na kayo dito.
kung pasisimplihin natin, common na ginagawa sa mga problems natin dito sa buoyancy is magsasummation tayo ng forces vertical. Meron lang kasi tayong dalawang forces involved and ang goal natin is malaman. Pwede pinapahanap dyan gaano kalalim yung nakalubog, ano yung volume ng object, ano yung specific gravity ng object, kasi may unit weight dyan. Pag may unit weight, may specific gravity. Okay? And more or less, ang gagawin natin lagi, magsasummation tayo ng forces sa vertical. Tandaan, si buoyant force, siya ay mag-i-equal lang sa volume submerged. Okay? Lagi niya lang kukunin yung equivalent buoyant force kung ilan yung nakalubog. Magiging volume total lang ito o yung same or equal silang dalawa kung ang object natin ay nakalubog na sa tubig. Sa ilalim na ng tubig. Pero pag ganito na hindi buo, lagi mong kukunin, submerge lang sa mismong weight, total volume. Okay? Yeah. So kapag mag-solve kayo ng problem sa buoyancy, once nalaman nyo na yung hinahanap, ang unang yung, or the first course of action na gagawin nyo is mag-summation kayo ng forces vertical. Bakit? Dalawa lang naman yung forces natin and as you can see, opposite yung direction nila. And ito, importante kung bakit sila pinag-equal. Ang ating analysis is laging ina-assume na natin itong ating object is in state of equilibrium. Kumbaga, stable na siya dyan. Fish is ganoon naman talaga sa totoong buhay. Kahit itapon mo yung isang object sa fluid, kapag dumating na sa point na mas magaan siya doon, ano mangyayari? Lulutang. Pag lumutang na siya, wala na, stable na yon, equilibrium na yon. Okay? Ganoon din ang gagawin natin sa analysis natin. So, ibig sabihin, ang forces vertical natin equal dapat sa 0. Okay? Equal sa 0. Ayan, ano yung forces na meron tayo? Yes, yung weight ng ating object is equal to your buoyant force. Or simply put, yung weight ng ating object equal siya sa weight ng displaced fluid or yung unit weight ng object times your total volume is equal to your unit weight of fluid times the volume submerged. So, sasauluhin nyo na yan. Actually, ito lang yung kailangan sa uluhin. Or kahit ito na lang. Kahit saan dyan. Basta alam mo kung paano kunin yung weight. For sure, alam mo na kumuha ng weight ng object. Yung buoyant force, ito na lang yung aaralin mo. Paano siya nagdi-differ. Okay? Pwede kayong malito dyan sa simula. But as I'm telling you, sa simula lang naman. Your buoyant force is your unit weight of fluid times your volume submerged. Okay? So with that, let's solve a sample problem. Okay. Okay, sample problems. Okay, una. Yung buoyancy, isa to sa suki ng board exam. So, imamaster nyo din talaga to. Okay, suki to. Kita nyo agad, 1977 pa lang, lumalabas na siya. Hanggang 2025, lumalabas yan. Mga tatlo kada year. 3-4. Ganyan. Suki ito. So, unang-una, meron tayong iceberg
Specific gravity niya ay 0.92. Okay, I hope nakuha niyo na to kung paano yung formula na yan. Ito lang din talagang gagawin natin dyan. So, meron tayong iceberg with specific gravity of 0.92. Ay nakalutang sa salt water. Okay, ito pala, paano mo malalaman kung ang isang object ay lulutang o lulubog sa fluid? Ang gagawin mo, i-compare mo lang ang kanilang specific gravity or yung unit weight. Eh, for sure, napapansin nyo na to sa mga bagay. Sa ilang years na kayo sa mundo, for sure, napapansin nyo na yan. Yung mga lulutang lang sa tubig ay yung mga bagay na mas magaan. Kumbaga, less dense kumpara sa tubig. Ay kapag mas dense or denser sa fluid, ang tendency, lulubog. Kapag less dense, lulutang. Okay, so that's a common knowledge and for sure, alam niyo na yan. And may mga times sa mga problem, makagamit niyo yung knowledge na yun. Yung knowledge that when an object is less dense or less dense sa fluid kung saan siya nilalagay, lulutang siya. Okay? So, meron tayong iceberg with specific gravity of 0.92. Nakalutang siya sa salt water with specific gravity of 1.03. Kung ang volume ng ice above the water surface is 1,000 cubic meter, what is the total volume of the ice? Okay? So, kung nahihirapan ka pang i-imagine ang nangyayari, drawing muna natin. So, we have a fluid, a salt water. Okay, salt water. Salt water. We have an iceberg. So, iceberg. Pag iceberg, matalim yung ilalim. May iceberg ka dyan. Ang specific gravity ni iceberg, 0.92. Ang specific gravity ni saltwater, 1.03. Kung ang volume ng ice, volume above, let's say, ito nasa ilalim, volume below, volume above, is equal to 1,000 cubic meter, what is the total volume of the ice? Okay? What is the total volume of the ice? Also, we know that this volume below, ito na si volume submerged. Right? Tama? Yun na yung submerged volume. Yung nasa ilalim ng tubig. Ito siya na yung nakalubog. O, bakit sinabi ko pa? Kasi gagamitin mo yan mamaya. Ano nga si buoyant force? Yun yung unit weight ng fluid times the volume submerged. So meaning, sa particular object na to, ang buoyant force natin which acts below or sa ilalim, yung volume na i-consider mo is yung nasa ilalim ng salt water. Okay? Tignan natin, buoyant force. And kung may buoyant force, siyempre lagi merong weight. Siyempre may bigat yung iceberg na yan. May weight. Since ang pinapahanap sa atin ay total volume, ang gawin natin, lista mo. Your total volume, alam natin that your total volume is equal to the volume above plus your submerged volume. Pag pinagsama natin yung nasa taas ng water and yung submerged, that should be equal to the total volume. And si total volume ang pinapahanap, so ang gagawin natin ngayon,
Once we solve mamaya, naka na siya. Kumbaga, si total volume na yung variable natin. Okay, paano? Ganito. Later on, gagamitin natin tong volume submerge. So, ang gawin natin, si volume submerge, equate na natin as your total volume minus 1,000 cubic meter. Saan galing yung 1,000? Yun na po yun, yung above, yung volume natin above. Lilipat natin sa left side, kaya naging negative. Okay? So, yung total volume natin, kapag binawasan natin ng volume na nakalutang or nasa taas ng surface, which is 1,000 cubic meter, that should be equal to our submerged volume. Okay? So, if that is clear, ang next mong gawin mo na yung sinabi ko kanina. Mag-summation ka ng forces vertical. Okay? We have two forces here. Kailangan ganun na. Mag-summation kayo lagi ng forces vertical. You have the weight of your iceberg. Weight ng iceberg is equal to the buoyant force. Okay? Okay. Paano natin kukunin ang weight ng iceberg? Simple lang. Unit weight ng iceberg times volume ng iceberg is equal to, ano naman yung buoyant force natin? Unit weight ng fluid. Tama? Ano yung fluid? Salt water. Okay? So, unit weight ng salt water times your volume submerged. Tandaan nyo to kasi ito lang ang gagawin nyo palagi. Ito yung gagawin natin palagi sa buoyancy. I-equate mo yung weight sa buoyant force. Okay, kahit ilan pang ilagay nila dyan, kahit lagyan pa nila ng taong nakalutang dyan, nakalubog, isama mo na din, may buoyant force din yan, may weight din yung tao na yan. Ganun ang gagawin nyo. Kahit ilan pa yung ilagay sa iceberg na yan, ito lang gagawin nyo. Lahat ng weight, i-equate nyo sa lahat ng buoyant force. Okay? So, it shouldn't be too confusing. Isipin mo siya in a simpler way. Yung weight equals the buoyant force. Now, at this point, parang direct substitution na yan. Ano ang unit weight ng iceberg? For sure, alam mo na to. 9.81 times 0.92. Diba? Unit weight ni water times your specific gravity. How about our volume? Yes, this must be your total volume. Diba? Yun na yun. Yung ating volume na isasama sa weight lagi ay yung total volume. And ito na rin yung hinahanap sa problem. Okay? Ubus na yung nasa left. Proceed tayo sa kasunod. Yan. How about the unit weight of seawater? 9.81 times 1.03. Okay? How about the submerged volume? Okay. Since tayo ay mag-i-equate, importante na isa lang yung ano natin. So, hindi natin pwedeng hayaan na V submerged lang to dito. Kasi magiging dalawa yung ano natin. Diba? But since alam natin yung relationship between the submerged volume and yung total volume natin, kaya ko to ginawa mga kanina. So, depende sa problem, kailangan nyo mag-innovate sa solution. Depende rin sa given. Okay? But as you solve more problems, for sure, mauubusan nyo ng variety. Kasi ang mga problems dito sa buoyancy ay yung common. Madalang na. Ako pa ulit-ulit. Although sa book ni Gilasanya, maraming mga klase ng problem about buoyancy. Sa mismong board exam, halos pa ulit-ulit lang yung problems. Kaya kapag na-master nyo itong buoyancy sa Gilasanya, solve na kayo sa board exam. Okay? Anyways, the submerged volume, ito na yon, equal siya sa ating total volume. Bawasan natin ng 1,000
cubic meter. And at this point, pwede mo na itong i-shift solve. Okay? Pwede na yan. Try ko. 0.92. So your total volume must be 9,363.64 cubic meter, and that is your final answer. Okay? As you can see, mabilis lang yung solution dito. Kapag master mo na, hindi mo na kailangan mag-drawing. Kasi ang dali lang. Unit weight ng object times your total volume is equal to the unit weight of the fluid times your submerged volume. Okay? Mayroon ka na sagot sa number 1. Okay. Sige, next item. Next item. Ayan. So for this one, ang pinapahanap sa atin ay yung H, yung specific gravity ng ating block of wood, and yung weight ng ating block. So here's the problem. Meron tayong wood block with these dimensions. 0.6 times 0.6 times the height. Okay? Meters, which was thrown in the water. Tubig. Nung siya ay inilagay sa tubig, ang nakalutang 0.18 meter. Projecting above. Okay? So, paano po sinabing projecting above? Kung ito yung fluid natin, itong height na to, ito yung 0.18 meters. Floats with 0.18 meter projecting above. Kasi importante na alam mo magbasa ng mga terms. Kaya alam mo yung meaning ng mga sinasabi niya doon. So yung 0.18 meter, siya yung above water surface. Yung same block na yon, so tinanggal niya doon. Tinanggal niya sa tubig, nilagay niya sa isang container na ang lamang fluid, ang specific gravity ay 0.9. And yung inilutang niya doon ay 0.14 meter. Okay? Determine the following. Yan. Okay? So, tulad ng ginagawa natin, visualize natin yung problem. Meron tayong block ng wood. Okay, let's say ito yung ating water surface muna. Fluid surface. Oops. Higit tayo ng dalawa kasi dalawang setup. Yan. So we have this block of wood. Meron siyang height H. This is height H. Okay. Notice or note mo na yung area niya sa ilalim. Kung naka 3D yan, 3D. Itong area na to ay 0.6 by 0.6 meters. Okay, so gets na rin na yung 0.6 by 0.6 area nun, or area yun ng block natin. Kasi yun yung dimension niya, syempre. So 0.6 by 0.6 ang dimension niya dun sa ilalim. Okay. This is... So sa una, ilagay niyo sa tubig.
water. So, pangalawa, nalagay niya sa isa pang liquid. Okay, liquid 2. Liquid number 2. Nung nilagay niya sa water, ang nakalutang, yes, 0.18 meters. Nung nilagay niya sa isa pang fluid, ang nakaproject, 0.14 meters. At this point, okay ka na. Note mo na lang na yung specific gravity nitong pangalawang liquid ay 0.9. So ngayon, alam na natin that since this object ay nakalubog sa tubig or sa fluid, meron tayong buoyant force. Oops. May buoyant force. And at the same time, mayroong weight yung fluid natin. Ay hindi naman mawawala yung weight niya. This is your weight, this is your buoyant force. This is your weight, this is your buoyant force. Note mo lang na sa dalawang setup natin, yung weight ng ating object, hindi siya magbabago. Okay? It should not differ. Same lang. Same object lang naman yan, same block of wood, same unit weight, same volume. Same lang yung weight ni block of wood. Pero yung buoyant force, magkaiba. Okay? Kita mo na agad yung amount or yung height ng block na nakaprotrude or nakaproject sa taas ng surface ng water. Magkaiba. Since magkaiba yung height ng nakalutang, malamang sa malamang, magkaiba yung volume ng nakalubog. And since magkaiba yung volume na nakalubog, magkaiba ang buoyant force. So let's call this one your buoyant force 1. Let's call this one your buoyant force 2. Yeah. Now, once na iset up mo na yung iyong equation or yung iyong figure, illustration, kumbaga malinaw na sa'yo yung nangyayari sa problem. Ang next mong gawin is mag-summation ka na ng forces vertical. Okay? So gagawin natin yan sa dalawang to. Okay, magkalala. Makukuha natin yung mga hinahanap natin kapag ginawa mo yung summation ng forces vertical. Notice na sa letter A ang pinapahanap ay si H. So for sure makukuha natin to since mayroong volume na pag-uusapan sa buoyancy. So magsasolve natin si H. The same with your specific gravity and the weight of the block. Diba? May makukuha at may makukuha tayo dyan. Okay? So mag-summation tayo ng forces vertical is equal to 0, of course. Yan. The weight of the block of wood, weight of the block of wood, yan, is equal to the buoyant force 1. Okay? Sa part lang na ito. Dalawa lang naman. And kadalasan, pag nagsasummation kayo, madalas, lagi, yung weight and yung buoyant force lang yung pag-i-equate nyo. Wala nang iba. Eh, ganoon naman sa buoyancy. Yung analysis natin, stable siya, kumbaga nakatayo siya. So, wala kang po-problemahin. Ayan. Ano ang weight ng ating block of wood? So, yes, unit weight ng block of wood times the total volume. As you can see, same siya doon sa una. Laging ganoon. Unit weight ng ice, syempre kung ano yung object. Diba? So kung ice siya, ito unit weight ng iceberg. Kung wood, ito unit weight ng wood. Kapag steel, unit weight ng steel. Kumbaga kung ano yung object mismo. And dito sa kabilang side naman, unit weight ng fluid. Okay? So, pag-differentiate nyo yan, so dapat alam nyo kung saan at kailan sila gagamitin.
Siyempre, through practice. Okay. And equal to yung unit weight ng ating block of wood times the total volume equal sa buoyant force. Ano si buoyant force? Yes, siya ay unit weight ng, sa unang case, water. So unit weight ni water times volume submerged. Okay? Unit weight ni water times yung submerged volume. Diba? Balikan mo kanina. Diba? Unit weight ni seawater, kasi nga seawater yun, times your volume submerged. So paulit-ulit yan. Gagawin natin yan dito sa buoyancy. Yan at yan lang yung kailangan ninyo. Hindi nyo kailangan mag-isip ng iba. Yan ang kailangan nyo. Isa lang yan. Now, ang kailangan natin ay volume submerged, but as we know, sa problem natin, wala tayong height. Kasi nga, yun ang pinapahanap. Pero huwag kang mag-alala. Okay? Okay lang yan. Now, since volume submerged yung kailangan natin sa buoyant force, importante na alam natin kung ano ang submerged volume. Diba? Saan yan? Ito yan. Ito yan. Hindi makita ko sa'yo. Ito. Yan ang submerged volume natin. And paano mo kukunin yan? Yes. Diba? Since block of wood lang to, ang submerged volume niya must be equal to 0.6 times 0.6 times yung height na to. Diba? Let's call this x times times 0.6 times x. I hope nasusundan. Yung submerged volume is equal to the area times the height. Diba? Gas-gas na yan. Volume is area times height or length. Basta dam, ginagamit din natin yan. Yan. So itong formula na to, applicable lagi yan kapag prism. Kapag prism like this one, you know, of cylinder, ganyan, no? And diba? Kapag yung ating area nauulit, laging ganun. So pwedeng area times your height. So ganyan naman yan. For sure, gets nyo na to. Hindi natin ulitin. Hindi nyo gets, i-research natin. Base. So your volume submerged is 0.6 times 0.6 times yung height na submerged. Diba yung nakalubog? Let's call that x. And napansin mo din, itong x na to equal siya sa height minus 0.18. Diba? Kapag itong total height ng ating block of wood, binuwasan mo noong 0.18 na nakaproject, ano ang may iwan? Si x. Siya yung nakalubog. So, bakit natin ito ginagawa? Kasi nga, para si h na lang yung maiwan dito. Okay? Kasi hindi pwede kada gawa natin ng equation na dami yung ating unknown. Diba? Hindi pwedeng kapag nagsosolve tayo, as we solve, dumadami yung unknown. Nag-h, nagdagdag ka ng x. Tapos dito sa kabila, uulitin mo, magdadagdag ka na naman ng isa. So, ginagawa natin, as much as possible, okay? Hindi lang sa hydraulics, sa kahit anong mga problems. Kapag kayo ay gumagawa ng mga solution, and nag-i-introduce kayo ng mga unknown variables, so tingnan nyo, ano ba yung relationship niya sa existing data? Sa mga alam mo na. Okay? Alam mo na yung height ng water is 0.18. Alam mo na yung total height ng block of wood natin is h. So si x must be equal to h, bawasan ko ng 0.18. Okay? So for now, baka nahihirapan tayo. But eventually, magiging automatic naman yan sa inyo. Okay? Automatic, so hindi siya natutulog. Ano siya bagay na common sense kasi siya. So kung ngayon, hindi nahihirapan pa tayo, okay lang yan. Okay, but as you solve, kailangan mag-solve syempre.
Matututunan niyo yan. Okay. So, x must be h minus 0.8. So, pwede mong ilagay yan dito later. Okay? Expand natin to. Ano po ang unit weight ng ating block of wood? Nakalagay ba? Wala. Kasi nga, pinapahanap yun. Yung specific gravity ng block of wood. Pero okay lang yun. Lagyan natin. Yung unit weight niya is unit weight ni water, diba? Times specific gravity ng block of wood. Nagtaka pa dyan ha? Unit weight ni water times specific gravity ng object times yung total volume. Ano yung total? 0.6 squared. 0.6 times 0.6 times your total height. Diba? Total height. Kasi nga, total volume ang pinag-uusapan natin. So, total height ang nilalagay mo dyan. This is equal to unit weight ng water, 9.81. Okay? And as you can see, kapag nagsisolve tayo, laging nag-steam yung unit weight ng water sa kabila. So, minsan, kapag nakita nyo, pwede nyo namang i-cancel. Ay, so hindi ko lang siya kinakancel sa solution natin kasi gusto kong mapakita sa inyo yung raw solution. Kayo, kapag nag-solve kayo, pag pinakita sa inyo ay raw solution, as you solve, for sure, mapapansin nyo, parang may mas efficient way of solving itong problem na to. Yes, yun talaga yung goal. Kaya matutunan nyo kung paano siya i-solve na mas mabilis. So ngayon, tinuturo natin yung concept. So dapat nakikita nyo kung saan nagagaling yung mga bagay-bagay. And kapag gets nyo na, doon na kayo mag-eksperimento. Paano ko ba pabibilisin yung pagsasolve? So, laging ganun. Huwag kayong titigil na gets nyo lang. Hindi ganun nag-work yung engineering. Kasi darating yung time, or alam nyo naman, aware naman kayo, lahat ng exam ay may time constraint. Diba? Lagi naman. Lagi may time constraint. Ibig sabihin, kailangan yung pabilisin yung pagsasolve nyo. So kung unang aral nyo, ang isang problem nasasolve mo ng 10 minutes, i-goal mo yun, before mag-exam, kaya mo na siyang isolve ng 5 minutes or less. Okay? Kasi matadala nyo yan hanggang board exam. Kasi yung board exam, ganun din naman. So huwag kayong titigil, na-gets nyo lang, alam mong isolve. Kasi ang exam, laging may time constraint. Kaya ako sinasabi na dapat master mo. Kasi bibilis ka lang sa pagsasolve kapag master mo na. Ay, so kapag gets mo lang kasi, kada step, iisipin mo pa. Pagkatapos mong gawin itong unang equation, iisipin mo ano yung kasunod. Mag-iisip ka ng 3 segundo. Kada line, mag-iisip ka ng 3 seconds. Then, ubos yung oras mo. Kaya dapat master mo na. Para dire-diretso ka na lang. Anyways. Volume submerged. Okay, for sure. Gets mo na ito ha. Area, 0.6 squared. Times yung submerged part ng ating block, si x, which is, nakuha naman na natin, h minus 0.18. Yan. At this point, for sure mapapansin mo, sir, parang both side yung 9.81. Oo. Tapos si 0.6 meron din. Yes. Okay. Okay lang yun. Cancel mo na lang. Alam mo titira? Yung ating specific gravity ng block of wood times your height is equal to h minus 0.18. Okay? So let's call this our equation 1. Equation 1. Alright. Punta tayo sa pangalawa dito. So, okay na dyan. Pwede ko palitin ito. Pwede. Fashion choice. Yan. Okay, dito tayo sa kabila. Same step. Weight ng block of wood is equal to buoyant force 2. Okay? Hayaan mo muna tayo. Nakuha mo dito. Let it be. Di pa tayo sa kabila. Okay? Ang goal natin
Kung takay, sir, bakit po ginagawa lahat ng to? Ang goal natin, makagawa tayo ng equation wherein yung unknown, dalawa lang. Tapos, dalawa din yung equation. May dalawa tayong setup, so given na yun. Dalawa yung setup. So, each setup, mayroon ako mabubuong equation doon. Diba? So, ang goal natin, dalawa lang yung unknown natin. Kasi may dalawa tayong setup. So, dalawa din yung equation natin. Okay, with that, tuloy natin. Ano yung weight ni block of wood? Same lang po kanina. Okay? Wala po pinagkaiba. So, 9.81 times specific gravity times 0.6 squared times h. Okay? Ito din yan. Walang pinagkaiba. Same lang naman eh. Same lang yung weight. Okay? Si buoyant force ngayon, yung medyo iba. Ayan. Okay? So, buoyant force, you have the unit weight of the fluid. Pero hindi na siya water, di ba? Mayroon ng binigay na specific gravity. So, i-times natin. Yeah. And then, volume. Volume submerged. Okay, ulitin lang natin yung ginawa natin earlier. Iba lang yung data. Iba na po yung volume na nakalubog ngayon. Tama? Let's call this Y. Yung height ng nakalubog. And we know that this Y is H minus 0.14. Diba? Y is yung total height. Bawasan mo na nakaproject. Yan na si Y. Okay. So, lagyan mo na ng area, 0.6 squared, times yung height na nakalubog, H minus 0.14. Wait lang. Para bang sobra. Ito ko dito. Ito natin. Yan. 0.14. Okay. So, you noticed ulit, pwede kong i-cancel yung 9.81 at yung 0.6. Ano matitira? Si SG. SG ng block of wood times yung height niya is equal to 0.9. Ba? 0.92. 9 lang. 0.9 times H minus 0.40. Okay? Ito na yung equation 2 natin. Equation 2. So, ang gagawin natin pagdating nito, pag dito na kayo sa point na yan, may dalawa kang equation, dalawa yung unknowns. Specific gravity and yung height. Pwede mo nang ipag-equate yan. Diba? Nakita mo, para silang naka-equate kay S specific ng gravity times H or SGH. Diba? You know, magkamukha. Ibig sabihin, pwede kong ipag-equate yung H minus 0.18 equal siya sa 0.9 times H minus 0.40. Okay? Kita mo ha, yung specific or itong dalawang to, si H minus 0.18 tapos yung 0.9 H minus 0.40. Pareha silang naka-equate kay S specific gravity times H. So, they must be equal. Okay? Ngayon, pag pinag-equate natin, may makukuha kang height dyan kapag nag-shift solve ka. Okay? So, your height must be .54 meters. So, ito na ang sagot sa letter A. Okay? Your value of H. So, kung babalikan natin yung mga ginawa natin, you notice na repetitive lang siya. Ay, paulit-ulit lang. Weight is equal to your buoyant force. Or simply, what we did was we find or kinuha natin yung summation of forces sa vertical direction. Okay? Tandaan mo lang yung kung ano yung kasama dun sa weight ng object tapos kung ano yung buoyant force. Okay? Magkaiba kasi sila, di ba?
So, wag lang kayong malilito sa part na yon. And if nalilito, kahit tingnan nyo lang yung pattern. Diba? Sa una, yung weight ng ice, yung total. Total volume ang consider, tapos yung unit weight ng iceberg. Sa buoyant force, unit weight ng fluid mismo kung saan siya nakalubog. Tapos yung volume ng nakalubog. The same with this one. Diba? Sa weight ng object, unit weight ng object times total volume. Sa buoyant force, unit weight ng fluid times yung submerged volume. Yan. Diba? Ulit lang yan. Ngayon, after mo makuha si H, kunin mo naman ang specific gravity ng block. Okay? Paano mo kunin? Balikan mo tong equation 1 and equation 2. May specific gravity dyan, di ba? So, kahit saan sa dalawang dyan yung piliin mo, pwede mong gamitin. Okay? So, ito na, yung equation 1 na yung gamitin natin. So, we know that your specific gravity is equal to H minus 0.18 over H. Saan galing to? Balik ko. Alagyan din ng arrow. You know? Yan. Specific gravity is equal to H minus 0.18 over H. Okay? So using H is equal to 0.54, then specific gravity must be 0.18. So 0.667. So this is your specific gravity. Okay? Yan na yun. Yan yung specific gravity mo. Okay? Okay. So sa last problem or last part, pinapakuha weight ng block. Ay sa point na to, wala naman siguro confusing. Kasi kinuha lang natin siya sa equation 1. Kahit equation 2, saan dyan sa dalawang. Right? So itong part na to, doon na natin binase sa nagawa natin equation kanina. Okay. Next, letter C, weight of the block. Weight ng block of wood. Baka nalito ka pa dyan ha. Unit weight ng block of wood times your total volume. Ito na yun, no? Ito na yun, no? Yun, ito. Diba? Weight yun eh, weight. Okay. So, yung unit weight natin, 9.81 times 0.667. SG to, diba? You know, SG. Okay, total volume, area, times yung height, 0.54. Okay? Yatin, area, height, unit weight ng water. Okay? Times area times height, the total or the weight of our block must be 9.81. .27 kilo Newton. So this is your weight. I-double check ko lang yung calculator ko. Times 0.667, 0.6 Okay. So this is your final answer. Okay? Okay. Next. Let's see yung kasunod. Uh, 66. So kung mapapansin nyo dun sa book ni Jalesania, ang daming buoyant force dun, buoyancy problem. So
Talagang ano kasi siya, prevalent, nalabas talaga to sa board exam. So I guess that's also the reason kung bakit madami siyang problem related sa buoyancy. Okay, so hindi na rin natin talaga mag-discuss lahat yan. Hindi na kaya ng oras. Sa dami, ang dami ng problem sa buoyancy. So nasa sa inyo na kung hanggang saan yung maaralin nito. Anyways, yun yung lalabas sa quiz natin next. Okay, cover to cover pa rin naman tayo. And find the value of H. Okay, so ano siguro to? X. Si X ang pinapakuha niya dito. At si X. Ang X. X. Yan. Ito. So sa problem na to, meron tayong block. And yung weight niya, yung timbang, ay 35,000 pounds. Hanapin natin ang value ni X. Okay? Hanapin natin ang value X. So, since may figure na tayo dito, hindi na natin need pa i-illustrate. Nandito na eh. Ngayon, ano ang gagawin natin? Yes, tulad ng ginawa natin earlier. Identify natin yung forces. And hindi naman alien yung forces na nag-a-act dito. Meron kang weight and meron kang buoyant force. Okay? Yun nga lang, meron kasi tayong dalawang fluid. Okay? Pinakita mo agad. Magkaiba yung fluid natin. So, kapag ganyan, huwag kayong matakot, ang gawin niyo lang, since dalawa yung fluid, edi maglagay tayo ng dalawang buoyant force. Isa para dun sa isang fluid, ang isa para naman dun sa isa pang fluid. Okay? So kahit ilan pa yung ilagay niya dyan, kahit hati-hati pa yun, nakaganon-ganon pa yung mga shape mo. Kung matakot, hindi magdadagdag ka lang ng buoyant force. And huwag ka rin ulit matakot kung marami ng buoyant force. Ano ba ang formula sa buoyant force? Di ba ang buoyant force ay unit weight ng fluid times volume displaced? Ano mahirap dito? Yung paghanap ng unit weight ng fluid? For sure, hindi. Kasi unit weight ng water times specific gravity lang yan. E paano sa volume ng displaced? Mahirap siguro yan kung ang gagamitin mong pagkuha ng volume, calculus. Pero kung hindi naman ikaw magka-calculus, for sure, kayang-kaya mo yun. So kahit ilan pa yung volume buoyant force dyan, ilan pang fluid ang ilagay dyan, huwag kayong matatakot. So take nyo step by step. So meron akong weight, okay. Since dalawa ang fluid ko, dalawa ang buoyant force ko. Okay? Let's say this is the buoyant force due to water. Itong isa naman, yung buoyant force due to oil. Okay? Kasi dalawa yung fluid. And ito, let's say this is the weight of your block. Okay. Once set up mo na yan, ang next mong gawin is mag-summation ka na ng forces vertical. Diba? Siyempre, equal to 0 yan. Okay? So, the weight of the block must be equal to the buoyant force due to oil plus the buoyant force due to water. Okay? Okay na yan. Ito na yung kailangan mo. So, need na lang natin kunin ano ba yung weight ni block, ano yung buoyant force ni oil, ano yung buoyant force ni water. And for sure, hindi natin agad malalaman ang buoyant force ni water. Bakit? Kasi nga, nandoon yung pinapahanap, si X. So ngayon, hindi mo pa siguro nagigets agad, hindi mo magigets from unang tingin. But as you solve lots of problems, makikita mo agad sa unang tingin, si X,
siya yung depth, yun yung height ng water na na-displace ng block. So, related siya sa submerged volume ni water. So, hindi ko makukuha yung buoyant force ni water. Kasi, nandun yung pinapahanap. Okay? So, okay lang yan. So, ngayon, ang gagawin natin, isa-isahin natin ngayon paano kunin na natin yung weight ng block, yung buoyant force due to oil, and yung buoyant force due to water. Okay? So, kunin muna natin yung weight ng block. Lagyan natin dito. Weight ng block. Okay. Bukas na set up mo na yung equation mo ng ganito. Pwede mong gawin yung ginagawa natin kanina na dire-diretso na. Pero syempre, minsan kasi, halimbawa, marami na, tulad nito, 3 na. Baka ma-overwhelm kayo sa sobrang dami pag inisang bagsakan nyo. So, pwede nyo gawin, isa-isahin nyo muna. Kunin mo si WP. Kasunod. Kung 4 yan, ganun din. Kung ilan man yun, isa-isahin nyo lang. Okay? Yan. Ano ang weight ng block? Unit weight ng? Oh, it happens given na yung weight ng block. Diba? The block shown in the figure weighs 35,000 pounds. Sasolve pa ba natin? Hindi na. Kasi given na siya. So kapag given na, wag mo nang poproblemahin. Okay? So may weight na tayo ng block. Alright. Okay na, wala na problema dyan. Given na eh. Buoyant force tayo ng oil. So para sa buoyant force ni oil, yan. Sa buoyant force ng ating oil, ang kailangan natin, unit weight ng oil. Diba? Unit weight ng fluid. Ano ba yung fluid? Oil. So, siya yung nilagay natin. Times yung volume submerged. Uy. Paano kukunin ngayon ang submerged volume? Nakita mo agad. Ano yung height ni oil? 3 feet lang. Ibig sabihin, yung maximum height na kayang i-occupy nitong block natin, kahit mas malaki siya, kahit 9 feet siya, wala nang silbi yung 9 feet. Kasi yung height ng oil, 3 feet lang. So kahit 9 feet pa siya, wala siyang bearing doon. Kasi ang height ni oil, 3 feet lang. So ano yung volume na mapapalitan ni block natin? Yes, yung area ng block, multiply mo siya sa height ng oil. Okay, similar yan dito. Yung nakalubog. Ba? Yung area niya, times mo siya sa height ng submerged. Okay? So, huwag kang malilito. Area na nakalubog times yung submerged. Same with this one. Yung area niya, which is 12 by 12 foot yan ha, yung ganun. Diba? Foot yan, 12 foot, pag ganyan. Kapag dalawa, inch. Okay, so baka magamit nyo lang yung knowledge na yan. Okay? So we know that the volume submerged sa oil, lagyan natin oil, is the area, which is 12 by 12, times height ng oil na 3 feet. Okay? Kasi 3 feet lang si oil. So, wala na tayong magagawa doon. So, alam niyo lang gagawin? Unit weight ng water. Ano ang unit weight ng water? 62.4 pound per cubic feet. Yan, 62.4 pound cubic feet. Okay, ito ang unit weight ng water kapag English units o English system. 62.4 pounds. So, saaluhin nyo na lang din kasi baka magamit niya sa mga susunod pa. Okay, so para siya yung equivalent din 9.81 kilonewton per cubic meter. 62.4. Ay, so huwag kayo malito sa part na to ha. Constant to. Kahit isa siya sa internet. Hindi ko lang sure kung tama pala yung 62.4. Tama naman siguro yan. Yan yung naaalala ko eh. 62.4 times specific gravity. Ano to? Unit weight ng water. Yan.
times specific gravity, 0.8. Yan, 0.8. Okay? Volume submerged sa oil, 12 times 12 times 3. Okay? Saan galing yung 12 times 12? Yun yung area ng block. Saan galing yung 3? Yun yung height ng oil natin. Okay? Kumbaga, kung iisipin mo, ano po ang volume ng block na nakalubog sa oil? Diba ito lang naman? Hanggang dito, hanggang doon. Hanggang dito. You know, ito lang yung submerged sa oil. Diba? So, kung ito-drawing mo yan separately, parang ganito lang. Saan ba yun? Ito na yung cursor. Parang ganun lang siya. Parang block. Ano yung area? 12 times 12. Ano yung height? 3. Itong part na to, ito lang yung nakalubog sa oil. Okay? Sana hindi kayo nalilito yan. So, I hope that is clear. Ay. Yan. Ano ang nakalubog sa water? Sige, lagyan na lang natin. Ito nasa ilalim, syempre. You know? Ito naman yung nakalubog sa water. For sure, alam mo na kung ano yung volume na yan. Similar lang dito sa oil. Iba lang yung height. Okay? X na. Anyways, so the buoyant force due to oil must be equal to, kunin na natin, 62.4 times 0.8 times 12 times 12 times 3. 21,565.44. Okay? 21,565.44. Pounds, syempre. Okay? So at this point, meron na tayong buoyant force due to oil, meron na rin tayong weight ng block. Ano natitira? Yung buoyant force due to water. Kunin na din natin. Ito. Okay, same step. Unit weight ng water times volume submerged sa water. Okay? Ito yan. Itong green. Imagine mo na yun ha. Okay, nakaganon yun ha. Mahaba yan ha. 12 by 12 kasi yan. Okay? Unit weight ng water, 62.4 times 12 times 12 times x. Diba? Kasi yung height niya, x. And yun nga yung pinapahanap sa problem, si x. Okay? Okay ka na. May unit weight ng water, may volume submerged ka na, which is yung area times the height ng fluid na nakalubog. Okay? So this is equal to 62.4 times 12 times 12. 85.6x. And alam mo nang gagawin ha? May buoyant force ka na. Kompleto na. May buoyant force na to sa oil at sa water. May weight ka na ng block. Equate mo na. Okay, so 3 or 35,000 pounds is equal to 21,565.44 plus 8985.6x. Ayan ha. So, makakuha mo na si x ay equal sa 5 minus 21,565.44 divided by 6. Okay, so 1.5 meters. Okay, so repeat natin. Konti, recap. Tulad ng ginagawa natin kanina pa, identify mo lang yung forces na nag-act. Sa case na to, may buoyant force and may weight. Ganun naman halos lagi. It's just that magkaiba yung fluid natin, kaya hinati natin sa dalawa. Kasi magkaiba po yung buoyant force na i-exhibit ng dalawang yan. Okay, magkaiba kasi sila ng unit weight. Pinapahanap si x, so guess na natin na makukuha natin yung x na yan sa buoyant force ni water.
Kasi related siya sa submerged volume. So, inisa-isa natin. Alam mo na kung paano kumuha ng weight. Alam mo na kung paano kumuha ng buoyant force. Okay? Unit weight lang ng fluid times yung submerged volume sa fluid. Ayun. Okay. And from that, nakuha na natin si X is equal to 1.5. Okay? 1.5 meters. Okay. Check ko lang kung may tanong. Yes po. Sir, meter po ba or inches? Bakit pala meter? Feet yan, feet. 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 Thank you. Feet. Feet yung unit natin dito. So, hindi magbabago yan. Hindi magically magbabago yan. So, yun ang importante na consistent naman tayo sa units. So, feet ang ginagamit natin sa dimension ng length. Tapos sa weight, ang gamit natin ay pounds. Kahit yung unit weight ng water natin, naka-pound per feet. Yung weight natin, naka-pounds lahat. Yung height na ginamit natin, naka-feet lahat. So, kahit na magkamali tayo ng lagay dito, for sure, hindi magmamali yung mismong answer. Okay? So, feet. Okay, so guys, wala nang tanong. Next tayo. Check ko lang pala kung gaano kahaba itong kasunod na problem. Okay, so probably last problem ngayong araw. So meron tayong wooden buoy with specific gravity na 0.62. Okay? Ang kanyang dimension is 50 by 50 mm. So area yan, malamang cross-sectional area. And yung length niya is 3 meters. Ginawa mo, pinalutang sa seawater. So, gaano daw, or how many newton ng steel na merong specific gravity na 7.85 ang kailangan kong i-attach. Ano sabing attach? Edi ikabit, idikit, kung ano mang ginawa niya doon, itinali. Sa ilalim ng buoy, so that, okay, yung exposed or yung nakalutang sa taas ay 450 mm. So gets na agad natin, since ang sabi dapat 450 mm ang nakalutang, malamang sa malamang, yung 3 meters natin, siya yung nakapatayo. Kumbaga, nakapaganto yung ating buoy, hindi siya pahiga, di ba? Kasi iba kapag pahiga. So sabi dyan, 450 yung exposed, so automatic guess natin, okay. 450 mm yung naka-expose, so nakatayo siya. Okay? So importante yan. So huwag kayo basta-basta mag-assume, palibasa 50 by 50 by 3 meters, automatic yung 3 meters na yung nakatayo. So titinan niyo sa problem. Okay? So pwede kasi maging trap yun. Ay, pwede maging trap pag hindi kayo maingat. So since wala tayong choices, hindi mo ngayon ma-sure kung tama ka. Unlike sa board exam, minsan yung mga choices tinutulungan ka doon. Pero sa undergrad, hindi naman kasi ganoon. So dapat maingat. Anyways, tuloy na natin. Pwede mong gawin is i-visualize ulit yung problem. Okay? Pwede hindi. Visualize mo lang natin. Total, inaaral ko lang natin. Alright. May water. Mga dito siguro. Ayan. Gets mo na yung ating area ay 50 by 50 mm. Ilan to in terms of meters?
0.05 by 0.05 meters. Okay, saan galing po yung 0.05 and 0.05? 50 by 50 mm. So gawin nyo na agad naka-meters para hindi kayo madali sa units. Okay? So ito yung area ng ating block. So kung gusto mo naka 3D, hindi may ganun pa dyan. Okay mo dito. Ano to? 0.5 times 0.5. Yan. Yan. Ayun, ang specific gravity niya, 0.62. Nakalagay sa seawater, specific gravity, 1.025. Ang sabi, sa ilalim, how many newtons of steel? So, di pa ito sa taas. 0.05, 0.05. And yung height, lagyan na rin natin. Ilan to? 0.45 meters. Okay, 450 mm. So sa ilalim, naglagay ka ng steel. So lagyan natin ganito. Okay. Yan. Let's call this steel, siyempre. Steel. Yung steel na yan, siyempre hindi naman pwedeng weight lang yan, di ba? Ang hinahanap dyan, newton ng steel. Pero siyempre, kung newton yan or nasa ilalim, weight yan, malamang may volume yan. Ba? May volume to. Yung steel na yan. Kasi hindi naman magkaka-weight yan kung walang volume. So, gets mo na. Merong inattach na volume ng steel doon sa ilalim. Ang tanong sa problem na to, gaano kabigat yung volume ng steel na yon na inilagay natin sa ilalim para maging 450 mm yung nakaluta. Okay? Note rin natin, ang total height ng ating wood buoy is 2 meters. Okay. Bakit ulit may nakalagay na steel dito sa ilalim? Lagyan natin steel. Steel. Ito ay wood. Kasi merong, o yun ang pinapahanap. Kaano kabigat yung volume ng steel na i-attach natin sa ilalim ng buoy. Okay? So may volume dyan. Ayun, ang gagawin mo, yes, uulitin mo yung ginawa natin kanina. Weight is equal to buoyant force. Diba? Merong weight ang wood, may weight ang steel, may buoyant force ang steel, may buoyant force ang wood. Okay? Meron. Let's call this weight ng wood. Ay. Tama, may weight ang wood. So, okay tayo doon. Buoyant force ng wood, meron? Of course, may buoyant force ng wood. Kasi, merong part na nakalubog sa tubig. Merong height na to. May nakalubog. Yun yung buoyant force. Itong si steel. May weight ba si steel? Oo. Yun nga ang pinapahanap sa atin. Weight ni steel. How many newton? O, yung newton. Ano ba yan? Unit ng ano yan? Weight. Okay? So, may weight si steel. May buoyant force ba si steel? Of course. Kasi nasa ilalim siya ng tubig. Ibig sabihin, may submerged volume. Pag may submerged volume, may buoyant force. So, laging ganun. Basta nakalubog siya sa tubig, may buoyant force yan. Okay? So with that, kapag tayo ay nag-summation ng forces vertical, yan, summation tayo ng forces vertical, meron kang weight ng water plus weight ng steel is equal to buoyant force ng wood pala, buoyant force ng wood plus buoyant force due to submerged volume ng steel. Okay? Yan. So at this point, alam mo na kung saan galing to ha. May buoyant force ka,
ng steel at ng wood, and both of them merong weight. Okay? So, after mong gawin yan, similar step to sa ginawa natin kanina, isa-isahin natin kunin yung weight ng lahat ng to. Yung weight at yung buoyant forces. Okay? Unahin natin ang weight ni wood. Right? Ano nga? Unit weight ni wood times volume total. Ng wood, of course. Kaya volume ng wood na lang. Yan. Ano ang unit weight ng wood? 9.81 unit weight ni water times specific gravity ng wood na 0.62. Yan. Okay? How about the volume? Yes, 0.05 times 0.05 times the height. Okay? That is your volume. 0.05 squared times your height na 3 meters. Diba? Area ng wooden buoy times yung total height, 3 meters. Yan ang kanyang weight. And this is equal to 9.81 times 0.62 times 0.05 squared times 3. 0.0456 kilonewton. So, I suggest i-store nyo to sa kung saan. Ay, kasi gagamitin mo yan mamaya dito sa weight. And since naka-newton pala ang pinapahanap sa atin, i-convert na natin into newtons itong ating weight. Okay, convert na natin into newton. So, weight ng wood in newton, (45.6165 Newton. Okay, convert mo na. Yan. Para diretso na tayo, naka-Newton na yung sagot natin mamaya. Okay? Next is yung weight ng steel. Kukunin pa ba natin? Wag na. Bakit? Kasi yun na yung pinapahanap. Okay, so wag na natin siyang gawing unit weight times volume kasi ang pinapahanap sa atin ay yung mismo weight na nung steel. So, iyaan na natin siya as is. Kasi si WS, yan yung isosolve natin. Okay? So, pero kung kayo ay nalilito at gusto mong gamitin pa rin si gamma volume, it's okay. Okay, so make sure lang na isa lang yung unknown mo na may iwan later on. Ay, ganoon naman lagi ang diskarte. But for now, so dito muna tayo, sundan na natin to. Weight ng steel, so as is, kasi yun ang hanapin natin. Okay? Next, kunin mo ang buoyant force ng wood. Okay, gasgas na yan. Unit weight ng seawater. Unit weight ng fluid kung saan siya nakasubmerge. Okay, seawater. Nakalagay yun. Seawater. And then, volume submerge. Ano yung nakalubog? Itong height na to. Si H. Ano yung H na yan? For sure, nakita mo na. 3 minus 0.45. Diba? Yung 3 meters, tanggalin ko yung 0.45 na nakalutang. Ang matitira, yung nakalubog. Okay? 3 minus 0.45, ilan yan? 2.50. H is 2.55 meters. Okay? So ito ang depth or yung height ng wooden buoy na nakalubog sa seawater. Volume submerge. Yan. Okay, so 9.81 times 1.025. Yan ang specific gravity niya, ha? Yan, ha? Okay? Volume submerge is area 0.05 squared. Gawin na pala natin itong 9810 para naka-Newton. 9810. Times height na 2.55. Right?
Nakuha mo na yun ha. Alam mo na kung saan galing tong height na to ha. Yan o. 3 minus 0.45. Yan yung height no submerge. Okay. So, the buoyant force must be equal to 9810 times 1.025 times 0.05 squared times 2.55. 64.1022 Newton. Okay, mas maganda, store mo yan. Okay, mas maganda naka-store. Okay. Last, kunin mo yung buoyant force ng steel. Buoyant force ng steel. Okay. Same kanina, unit weight ng seawater times volume submerged nung steel. Okay, kanina sa wood yun. Wood lang. Ngayon, steel lang. Ano to? Volume na ano to? Ito yan. Yan, yung volume na to. Okay? Ngayon, you notice, sir, isa lang yung equation natin. But, it happens, wala tayong volume. Di ba? Walang volume. So, pag yan ay nilagay natin as is, wala tayong masasolve. Kasi anon yung weight ng steel, anon si volume. But, you also know na ang volume at ang weight may relationship, di ba? We know that the volume, okay, or yung weight natin is equal to your gamma times volume. For sure, naalala mo yan. So therefore, kung volume ang kailangan ko, siya ay weight over unit weight. Diba? Okay. So alam mo na to, ang part na to. So therefore, ang gagawin natin, kukunin natin ang volume submerged ng steel in terms of the weight of steel. Okay? Sige. Ito lang yan. Kunin muna natin. Weight ng steel. Dito sa gilid. So your weight of steel is equal to unit weight ng steel times yung volume ng steel. Tandaan, ang volume ng steel, siya na din yung volume submerged. Bakit? Kitang-kita mo naman, yung buong volume ng steel nasa ilalim ng tubig. So kung ganon, edi siya na din yung volume submerged, yung volume ng steel. Okay? So huwag kayong malilito sa part na yan. And lagi namang ganon. Kapag completely submerged or nakalubog lahat ng volume, malamang sa malamang, or lagi, yung total volume mo, equal na din siya sa volume submerged. Kasi po yung nakalubog. Nag-iiba lang naman sila kapag may nakalutang na part. Diba? So napansin mo na yun for sure. So ngayon, we know then that your volume submerged is equal to the weight of steel, which is ito yung hinahanap natin, over unit weight ng steel. Okay, so weight ng steel. Ano ang unit weight ng steel? Yes, unit weight ng water times 7.85. Uy, diba? Ano nga si SG? Or unit weight? Unit weight ng water times specific gravity. It so happens na meron tayong specific gravity ng steel. So, wala na tayong problema. Okay? May specific gravity na ng steel, so pwede ko na kunin ang unit weight ng steel. And at this point, alam na natin na yung volume ng steel is your weight ng steel over 9.81 times 7.85. So, ilagay natin siya dito. Okay? So, but first, ano ang unit weight ng seawater? Yes, 9.81 times 1.025. Okay? Simulan dito yun, 9810 na pala. Gawin natin 9810. 9810 times 1.025
times your volume ng submerged steel, which is your WS over 9810 times 7.85. Ayan. And as you can see, pwede mo tanggalin yung 9810. Okay? So sa part na to, baka malito lang kayo sa part na yung WS is, o yung volume, ginawa mong WS. But tandaan, meron kasing relationship yung volume and yung weight. So pwede nyo gamitin yun. Okay? And with this, okay ka na. Diba? So 1.025 weight ng steel over 7.85. Yan ang buoyant force ni steel. And at this point, pwede mo na itong ilagay doon sa equation natin. Okay? So lagyan natin. Sa baba na lang. Ayan. Ano ang weight ni water? Kano ba tayo nakuha? Yes, 45. Weight ni wood pala. Weight ni wood. Balik na tayo ha. Balik na tayo. Weight ni wood, 45.6165. Plus weight na steel, which is yun ang hinahanap natin. Buoyant force ng wood, 64.1022. Plus buoyant force ng steel, which is ito na. Okay. So, kunting recap sa ginawa natin. So, tulad ng always, kunin mo lang lahat ng forces. List mo yung weight and yung buoyant force. Summation of forces vertical. And then, using yung formula natin na gamma times volume, isa-isahin mong kunin yung weight ng wood, yung buoyant force, which is yung unit weight ng fluid, times yung submerged volume ng object natin, or yung displaced volume. Steel, and then, yes, substitute mo na. From this, makukuha mo yung weight ng steel is equal to calculate natin. Ang lalabas ay 21.226 Newton. 26 Newton. And so this is your final answer. So we need 21.26 Newton ng steel dito sa ilalim para magkaroon tayo ng projection above the surface of seawater na 450 mm sa wooden buoy natin. Okay? So that's your number, problem 3-70. Okay? Week 7. Okay, so I guess walang magtatanong. Wala magtatanong. Wala.